Ayan, hello sa inyong lahat. Ah, Paano gamitin yung ating junior high school automated grading sheet? So, ganito po yan. Open lang po natin itong ating automated junior high school grading sheet. Then, direkta na po ang pag-encode sa quarter 1, which is equal po ito o nakalink sa quarter 2, 3, 4 at summary of quarterly grades. Pati na rin po yung mga nilalaman, mga hinihinging detalye. Siguraduhin lang po na nalamnan na yung quarter 1 po natin. Ayan. So, yung iba pa nating features, katulad na lamang ng auto-highlight. Para madali nyo nang makita yung grade kung may mali ba, or para kapag nag-encode tayo, madali nating makita. Tapos, ganun pa rin, meron tayong search bar. Search bar, hanapin lang natin yung pangalan. Although lahat to ay Juan de la Cruz. Ayan, at yung isa sa baba ay Juana de la Cruz. Naglagay ako dito ng Cerberus. So, ayan. Type natin Cerberus. Ayun, nakalabas. Cerberus. Juan. So, buuin natin yung Juana. Ayun. So, Juana. So, bawal tayo kasi maglagay ng names ng mga tunay na estudyante. Baka makita. Ayan. So, ano pa yung pwede natin i-ano? Sir, paano pag pinrent po namin yan? Kita yung search bar at saka may isa pang button dito. Punta tayo sa summary of quarterly grades. Tapos, makikita nyo itong mga hide and hide buttons na to. Lahat yan i-click nyo pag ipiprint nyo na yung needed nyong i-print na sheet. So, i-hide, unhide natin ha. Ayan. Wait lang. Ayun, naka-hide na. Siguraduhin yung hindi nakalagay dun sa search bar. Which is kasi ginagamit niya pa. Active pa kasi si search bar. So, nasa isip ko na lang, tingin ko, ilagay niya na lang sa labas. Para hindi na siya active. Then, saka nyo i-unhide. Ayan, nawala na po. Wala na po siyang search bar at saka read button. Ganon din sa quarter 2, i-unhide din po natin. Unhide, unhide, unhide. Lahat po ng buttons ng mula quarter 1 hanggang zoom in lang natin ha, para kita. Ayan. Kasi, ang mga search bar at saka read button natin yung magpapadali. So, ayaw nating makita yun kapag nag-print. I-hide muna po natin. Minsanan lang naman. Ayan. So, tingnan natin yung quarter 2 kung kita pa. Wala na po. Wala na po siyang search bar. Ngayon, sir, may auto-highlight po tayo. Kita din yan pag pinrint. Ayan. Paano po yun? Lagay nyo muna sa gilid, dito sa taas. Pag pinrint nyo yan, hindi na po siya kita. Ayan. So, wag lang kayo malilito, no? Yun ay kasama lang sa sistema natin para mapadali yung trabaho natin. Ganon din po sa quarter 2, 3, and 4. Lagay lang po natin sa taas. Kasi hindi nasaklaw yun ang auto-highlight natin. Tapos, punta tayo sa summary of, balikan ulit natin yung read. So, bale gusto natin ibalik ulit yung ating mga automation. So, click lang natin yung unhide. Bumalik na po ulit siya. Ngayon,
gusto kong basahin yung grade, which is isa pa lang yung nalalagay kong grade dito sa quarter 1 kasi sample lang naman to. I-click natin yung read. 160. Ayan. So, lumalabas na po yung nagbo-voice out na po yung nire-read niya na po. Try natin itong si Juan de la Cruz. Juan de la Cruz. Cerberus. So, hindi lang siya try natin dito sa maramihan. Hindi lang siya pang single cell. Yan, hide natin yung sa quarter 4. Ayan, click nang natin. I-highlight po natin gamit ang mouse. I-highlight lang po natin hanggang dun sa gusto nating ma-read. Then, click natin yung read button. 10, 25, 10, 10, 15, 10, 25, 10, 10, 10. Ayan. So, mapapansin nyo, ni-read niya lahat to. Then, so yun na yung pinaka-ilan sa mga highlight. Pero meron pang iba. Bukod dyan, naglagay ako dito ng backup. Ang backup natin is para maiwasan na, halimbawa, hindi natin inaasahan, na may nagalaw tayo dito, na-edit tayo, nagkamali tayo, at least meron tayong original copy. Or, it's either, ito yung gagamitin natin, yung mismong dinuplicate. So, click lang natin itong button na to. Ayun, duplicate na po yan. Meron na po siyang sariling duplicate. Saan po natin makikita yan? Saan po siya magse-save? Ang pangalan po ng document natin ay duplicate underscore grading sheet. Kasi ito yung duplicate natin. Search natin dito, yung search natin sa baba. Then, hanapin natin, type lang natin si duplicate. Saan daw po siya nakasave? Click lang natin yung arrow, open file location. Nakasave po siya sa documents, which is ito po siya. Ayan. So, madali lang naman po sundan yun. Iniiwasan lang po natin yung pwede naman natin i-copy paste. Maarte lang talaga ako. Pwede lang naman natin i-copy paste tong mismong workbook. Hindi na natin kailangan yung backup. Nasa sa inyo na po yun. Trip ko lang lagyan ng backup button. Then, bukod doon, last one, meron tayong print and print preview. Warning lang, kapag ginamit natin si print, at once na ma-check natin yung mga box na to, at pinrint natin yan, automatic na pong magpiprint lahat ng sheet na chinek mo. Pero kung chinek mo lang, halimbawa quarter 1, yun lang ang gusto mong i-print, yun lang yung magpiprint. So, try lang natin, ano lang naman to, hindi naman to nakasaksak sa printer. Ayun, so not ready pa yung printer natin, kaya hindi pa siya magpiprint, pero automatic na po yung nagpiprint. If ever lang na gusto mo mapabilis ang trabaho, automatic na po lahat to magpiprint. Ayan, para lang mapadali yung printing natin. Kasi minsan pa isa-isa, ito, lahat na. Or, nasa sa inyo pa rin naman po yun. Kung hindi nyo to gustong gamitin, itong print out button natin. Meron din tayong print preview. Sa print preview, pwede nating i-check lahat. Pwedeng mamili tayo ng i-preview natin. And, if ever lang na i-check natin to lahat, ganito po yung mangyayari. Click lang natin yung print preview. So, ito lumabas yung una nating i-print preview. Pag kinlose po natin yan, nakasalang na po yung pangalawang print preview. Close ulit. Nakasalang po yung pangatlo, yung third quarter, at yung fourth quarter. So, meron na tayong
para makita kaagad natin yung binu-view natin. Pero automatic naman din 'to kapag sa file, pwede na nating print preview dito, i-print natin dito. Pero dahil gusto natin maramihan na yung view natin, is bulk na, nilalahat na natin. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyo gamitin tong dalawang button na to. Nasa sa inyo kung paano nyo gagamitin siya ng maayos. Ang habol lang natin dito is mapadali yung trabaho natin at hindi tayo mahirapan. Madami kasing nahihirapan, nalilito mag-encode ng grade, lalo't napakarami nito. 1 to 10 sa written works, diba? Kung bubuuin mo to, at least kita mo na kagad, diba? Hindi na tayo maglalagay dun sa may data entry kasi diretso na tayo sa quarter 1, at pwede pa natin gamitin yung read para malaman kung talagang tama yung na-encode natin, diba? At meron pa tayong search button para mas madali nating makita yung specific na estudyante. Isa pang dahilan kung bakit kailangan natin ng ng search button is kapag ipinakita natin yung grade sa bata, lalo na sa specific na isang estudyante lang, pwede nating ipakita nang hindi nakikita niya yung grades ng ibang kaklase niya. Isa yun sa mga magandang dahilan kung bakit kailangan natin may search button, kasi ino-auto filter niya yung so para legit. Baka kala nyo si Sir Cerberus lang po yung palitan natin yan ng Gilbert. Hanapin natin si Gilbert kung gagana. Ayan. Sir, gumagana ba to sa ibang sheet tab? So naka-unhide. Ayan. So ito yung struggle natin. Pero madali na naman to. Malalaman nyo naman kapag hindi kita dun, kapag hindi mo na-unhide eh. Sanayan lang. O tulad nyan, kita mo na kagad na wala siyang search bar, kaya i-unhide mo siya. Ayan. Dali lang naman gamitin yan. Sanayan lang po. So I hope may natulong ako sa inyo at ito ay mapadali para sa inyo. Kung sakali susunod natin yung card, mas madali na yung card na temporary card para sa atin. Ganito na rin yung sistema. So nag-start lang muna ako sa grading sheet. So I hope marami akong naitulong sa inyo. Paalam.